Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Alam nyo, ang daming gusto ng pagbabago. Ang daming sumisigaw na sobra na, tama na. Hirap na at karapalan na. Pero tingnan nyo po, ilan lang tayo na nandito. Paano tayo mananalo kung wala po tayong madadala, maski man lang sana mga kamag-anak natin. Sa panahon ho ngayon, napakahirap ipaglaban ang para sa bayan. Mahirap ilaban ang katotohanan dahil ang Pilipino, sabi nga, inuuna ang survival. Ang kalaban po natin ay ang sarili rin po nating mga kababayan. Napakamakasarili ng Pilipino ngayon kaysa yung maka-Pilipino noong araw. Mahilig, buti pa sa cellphone, madalas may selfie. Pero pagkausapin, kayaan sa bayan, para kang nakipag-usap sa bangag na tao. Ang pagbabago po magsisimula sa ating sarili. Sino ba ang kasama ng ating sarili kung hindi yung immediate family natin? Immediate family at susunod yung kapitbahay natin. Kung tayo ay may kredibilidad, sigurado ko sasamahan tayo. Baka naman kasi ang nananawagan ngayon na ibagsak ang administrasyong ito ay may kanya-kanya ring sariling motibo. Alam niyo po, ang Diyos, hindi ho natin pwedeng mapaglihiman. Siguro, una nating baguhin ang sarili natin. Pag nakita kasi ng kaibigan, kamag-anak, kapitbahay natin, na worth tayong samahan, sasama sila. Si Bibi Sara hindi titindig. Dahil alam niya rin, pag tumindig siya, baka mas marami ang makinabang na nakinabang na noong panahon ng kanyang tatay. Tayong mga leader, dapat tayo mismo makitaan na sincero tayo sa ating pinananawagan. Madaling magsalita, madaling magpainit, pero may resulta pa. Alam nyo, ano pang katibayan ang gusto nyo ng administrasyong ito wala nang nagawang kabutihan sa kanyang mamamayan. Imagine po, yung Senadong ito yung kauli-hulihan nating pag-asa na makamit natin ang ating demokrasya. Ito rin yung kauli-hulihan na institusyon na lumalaban sa kawalangian ng administrasyong ito. Ngayon, kung hindi natin poproteksyonan ang mangilan-ngilan nating politiko, ano na ang mangyayari sa bayan natin? Kayo po nandito ngayon, tatanungin ko po, bukal ba sa kalooban nyo na nandito kayo?
Kaya nandito kayo dahil napilitan kayo dahil hindi nyo matanggihan ang taong nagpapunta sa inyo dito. Kasi pag bukal kayo na nandito, attentive kayo, nakikinig kayo, nanunuri kayo. Ngayon, kung wala sa puso nyo ang pakikipaglaban sa demokrasya, paano tayo mananalo? Eh, ang kalaban natin, lahat ng armas, lahat kung ano ang merong isang demonyo nasa kanila. Di ba ano ba sabi? The money is the root of all evil. Diba? Kaya po, hanggat hindi tayo titindig na bilang isang tunay na Pilipino, hindi tayo mananalo sa labang ito. Ang ating mga kapulisan, hirap na hirap yun po yun. Pero dahil meron silang tungkulin, sinumpaan nilang tungkulin, obligado silang nandiyan. Nananaig na po ang demonyo sa bayang ito. So ang kailangan natin dito, tayo mismo, iksaminin natin ang sarili natin. Hanggat hindi natin napapakita sa kapwa natin ang isang tunay na Pilipino, kahit araw-araw tayo na nandito, walang mangyayari. 32 days na kami ngayon nandito. Nakakalungkot, nakakapangina, pero kailangan maging matatag kami para sa bayang ito. May gustong pumunta, walang pamasahe, naghahanap ng sponsor. Ay, yung sponsor ngayon, mas mabubulang sa atin yan. Hindi magpapakawala ng pera yan hanggang wala silang makukuhang kapalit din. Papalitan natin ang politikong nakaupo, pero maraming politikong pulpul din na nakaabang sa pagkakataong ito. Tama! Magpapagamit pa ba tayo? Kailangan taong bayan na ang magising. Kukunti man tayo ngayon, pero pagtapos ng paghaharapan natin ito, yung puso nyo, isip nyo, magising, palagay ko, bawat isa sa inyo, kayang-kaya nyo mag-multiply na kahit 10 tao kayo. Hindi ba natin kaya magsakripisyo ng pamasahe papunta rito? Kailangan pa bang sunduin? Kailangan pa bang ihatid? Pagkano ba ang halaga ng isasakripisyo natin kaysa nangyayari sa bayan natin? Lahat, makakaliwa man, makaduterte man, makadilawan man, makapingkian man, pera-pera na lang ba? Pera-pera na lang ba tayo? Nawala na ba yung pagiging Pilipino nyo? Paano na yung mga susunod na henerasyon? Sa tingin nyo ba,
Tatagal pa ng 3 taon ang pondo ng bayang ito sa nangyayari ngayon. Bangag na lang ang hindi nakakaramdam ng krisis ng bayan natin.